Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? I am excited again to share with you another testimony. Kaya po ang title ng episode na ito ay Protect the Inner World. Yes, the inner self, ang inner na mundo natin, atin pong protektahan. Now, alam niyo po, let us face the reality. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay okay ang sitwasyon. Ang iba po sa atin ay minsan nga sunod-sunod pa yung challenges. Ang iba po ay talaga namang napakabigat ng pinagdadaanan. At alam niyo po yung masakit pa, sa kabila ng may pinagdadaanan na minsan tayo, eto pa, ay may mga tao talaga na minsan sumasabay pa. Minsan hindi na nga nakaka-contribute ng positive things sa buhay natin, pero nagiging contributor pa ng negative sa ating buhay. Pero ito pa po yung masakit when we are hearing something na nakaka-discourage. Now, let me first discuss with you, ano nga ba yung inner world na sinasabi? Ano nga ba yung inner self natin, no? Now, yan po yung ating feelings, emotions, purpose, intuitions, values, belief, personality, thoughts, spirituality, desire, and purpose. Now, it's very important na sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid, we must protect our inner world. Why? It will affect how we're going to make a decision. Now, let me share my testimony with you. Alam niyo po, while nagpe-pray kami, ako yung taga-agree sa prayer. Isa po doon sa napag-pray, we were thinking, of course, giving thanks to the Lord, praising the Lord, and na-mention po doon na, Lord, thank you Lord sa aming situation, thank you Lord God for everything, and of course Lord, salamat Lord God na hindi mo kami pinababayaan sa kabila Lord ng storm, sa kabila, Lord, ng challenges, Lord, that we are facing. Now, nung na-mention po yun, kasi ay nag-agree po ako sa prayer, sabi ko kay Lord, bigla ko na pa, in the middle of our prayer, bigla pa ako napatanong kay Lord, Lord, may storm ba? Lord, may challenge ba? And the Lord answered me, yes, there is. Hindi nga lang is, kundi are. There are challenges. May trouble kung sa may trouble. But, God gave me this verse. Psalm 91:1. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. As we dwell, yung manahan pala tayo sa presensya ng Diyos na sa kabila ng look, if there is an inner world, there is also an outer world. Now, ano nga ba yung outer world? Outer world is what we see when we look outward and see people, places, things that exist on earth and beyond. In the outer world, we experience the physical environment as well as the thoughts, feelings, wants, and emotions of others. Now, in outer world, sa ating inner world po, nakaka-receive tayo galing sa outer world. We must choose kung ano ang i-absorb natin. Now, ito po yung katotohanan. Peace is not the absence of trouble, but the presence of the Lord Jesus Christ. At ito pa rin po ang katotohanan. Sa outer world, sometimes may mga tao, minsan nga close sa heart natin, and sometimes these people, we are expecting na sila magsusupport sa atin, sila ang magpupush sa atin pataas,
Pero minsan makakarinig tayo ng hindi minsan maganda galing sa kanila. At minsan makakarinig tayo ng discouragement. At ito pa po yung masakit. Yung mga tao na mahal natin sa buhay, sila pa minsan ang gagamitin para mas lalo tayo masaktan, mas lalo tayo na ma-down, na mas lalo tayo na talagang totally ma-discourage. Pero alam niyo po ba, napaka-importante pala na sa kabila ng mga binabato sa atin, sa kabila ng minsan marinig natin na negative news, sa kabila ng sitwasyon na nakikita natin, because we rest in the presence of the Lord. It is like we're telling the Lord, God, here I am. I just want only to be with you. I just want only to rest with you in your presence. Because Lord, I cannot protect my inner world, myself. Lord, ang gulo-gulo sa paligid. Lord, puro Lord negative ang naririnig ko. Lord, puro mga panlalait Lord ang naririnig ko, na hindi man lang Lord ako ma-appreciate, na Lord, sobrang ingay sa labas, na sa kabila pala ng challenges, at ito pa po yung katotohanan, yung lalo na pag puro panlalait yung maririnig natin, yung mga masasakit na salita, tapos pag hindi po natin na-guard yung ating heart, yung ating mind, diyan na po yan papasok sa ating inner world. Kaya it is always nice to rest, not only nice, but the best decision ay ang manahan sa presensya ng Diyos. Why? In our outer world, despite ng chaos, despite ng mga news na negative, sa kabila ng mga pangit minsan na naririnig natin, pangit na nakikita natin, pangit na news kaliwat kanan, challenge after challenge, testing, temptation after temptation, but because we know how to rest in the presence of God, na poprotektahan po natin ang ating inner world, our feelings, our emotion, the desire of our heart, and our purpose. It is very important. There are some people na minsan iniisip, I want peace in my life. If I travel, I think magkakaroon ako ng peace. If I go to this place, I think I will have that. If I buy these things, I think makakamtan ko yan. If I buy car, house and lot, family, if I have family, a good position sa work, and a good, status ng business, I think I will have peace. Now, ladies and gentlemen, these material things will never guarantee peace, will never protect the inner world. You know who can only guarantee that peace? And talagang sa kabila ng pagsubok, para lang tayong dinuduyan, para lang tayong, parang ang nasa safe place talaga. Yan po ay kapag nasa Panginoon tayo. Now, how to protect the inner world? Number 1, dwell in the presence of the Lord. Worship, pray, read His Word, and meditate His Word. It is very important na may mga salita tayo ng Diyos na pinanghahawakan sa ating buhay. Na sa kabila ng mga trials, we know how to declare His Word. And of course, alam natin kung paano natin panghahawakan. And even kahit na we are suffering sa pain na Lord, masakit na Lord Lord, iba na Lord ang nararamdaman ko. Sa kabila niyan, we know how to worship the Lord. And alam niyo po ang masarap na portion doon, na kapag nakapasok talaga tayo sa kanyang presensya.
And okay, another, surround yourself with godly people. Not only religious people, but godly people. These people na puno po ng encouragement, na talaga namang sa kabila ng pangit na sitwasyon, sila yung mga taong mag-a-advise sa atin na may mga giving us a godly solution na galing mismo sa salita ng Diyos. These people will serve as our support system na hindi magte-take advantage sa atin. Why? May fear of God eh. So, very important po yan, godly people. Now, another is stay away from toxic people. And because these people will just pollute our mind, nagkukos po siya ng burden sa atin, ng hindi nang maganda na mga napupulot sa atin, napupulot yung ating mind as well as yung ating heart. Stay away sa mga taong ganyan. And just, okay, another, always remember the goodness and faithfulness of our God in our lives. Good memories. Not meditating the bad memories, but meditating His Word. Of course, His goodness sa ating buhay, sa ating pamilya, na hindi man maganda ang sitwasyon, but we remember na Lord, sa kabila ng mga nangyayari na pangit, we can still say that you are so good because I remember, Lord, what you have done in our lives, in our family, in our career. Noong mga panahon na walang-wala kami, noong mga panahon muntik na maaksidente, andun ka, Panginoon, patuloy ka na nag-iingat, patuloy ka na nag-guide, patuloy ka na nagpo-provide, patuloy ka na nagko-connect sa amin sa mga tamang tao, and patuloy mo kami na binibigyan ng wisdom. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-rescue. So you see, as we remember the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ, we are protecting our inner world. It's okay if magulo ang ating outer world. It's okay. And that's very normal. Kasi alam niyo po ang pinakamasarap na feeling na sa kabila ng kaguluhan na yan, we are experiencing a great peace in our heart and in our mind, in our inner world. Now, let me share this verse with you. Proverbs chapter 4, verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang sabi ng Diyos, higit sa lahat, i-guard natin ang ating puso. Bago po yan, alam niyo po ang pinakamasarap po na hindi lang ang puso ang ating ginaguard, kundi pati ang ating isip. So, always protect our inner world. Thank you and God bless.